Hello mga kasit life, for today's video ay isi-share ko na naman sa inyo isa sa mga ginawa ng lola nyo nung time na naboboring tayo. Asahan mo na yan kapag ang nanay mong malikot ang utak at kamay ay marami yung gagawin na pagbabago sa bahay. Pero syempre dahil ang lola nyo ay marami ng mga gamit sa bahay ay hindi na tayo masyadong gumagastos katulad nitong ating mga box na yan na cabinet na yan. Hindi na natin yan binili. Ang gagamitin natin ay eto na. Kasi nga ang gusto lang ng lola nyo ay yung every year ay at least 2 times 3 times may nagbabago sa bahay natin para hindi naman nakakasawang tingnan. Legit yan sa mga nanay na katulad madaling magsawa sa itsura ng bahay, kaya nga naka-6 na lipat kami kasi nga madali akong magsawa talaga basta pagtungtong ng 6 hanggang 7 taon guys, sawang-sawa na ako sa bahay. Kaya para magtagal ako sa isang bahay, kinakailangan ay may nagbabago. Good thing lang dito sa nalipatan namin ay medyo mas malawak talaga siya, kaya naman ang dami mo pwedeng gawin talaga. Pero syempre katulad ng sinabi natin sa inyo, ayokong gumastos, kaya ito na rin cabinet natin na pinaglalagyan dati ng mga bag at libro nila Akari ang ginamit natin. At ang ginawa lang ng lola nyo ay pinagtugtong lang natin sila para tumaas. At syempre nilagyan din natin yan ng patibay na L bracket at saka natin tinurilin sa ilalim para sure natin na hindi sila gagalaw kung sakaling lumindol. At dito nga pala guys, ang gagawin natin ay TV rack. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Dahil meron tayo mga stock ng plastic board, marami ko nito guys. Talaga nag-iisa ako nito kasi ginagamit ko dun sa aking mga artwork. At ang halaga nito ay 250 yan lang, mabibili nyo siya sa hardware store. Yung manipis nito guys kasi meron medyo mas makapal dito na mabibili nyo na mas mahal. Tapos ang ginagawa naman lola nyo dito, gumagawa tayo ng pagsasabitan natin ng ating LED light na ang gamit natin ay yung ating plastic board lang din, and then gumamit lang tayo ng double adhesive tape. And then yung LED light natin guys, hindi natin binili yan, matagal na yan sa akin, siguro mga magte 10 years na yan. So magaganda pa quality ng mga LED light nun guys kasi may ano pa siya, silicone pa siya sa ibabaw, unlike ngayon parang tape na lang siya. Tapos ang ginawa nating size dyan ay dalawa, di bali dalawa siya na dalawang 4x4 at dalawa 8x8. 8x8 yun yung patatapal natin sa pinakagilid ng TV rack natin kasi yun yung para hindi nakikita yung mga saksakan. And then yung 4x4 yun yung nakalagay naman dun sa may part ng gitna na siya natin pagdidikitan ulit ng ating plastic board na siya na magiging pinakadingding. Dito kung makikita nyo ang ginagawa ng lola nyo dito ay kinakabit natin yung ating LED light kung saan ay dapat nakaharap dun sa front ng TV yung pinaka-front ng ilaw, and then yung dito sa may side na palabas ay dapat naka-side naman yung ating LED light para pagdating naman sa gilid na TV rack natin ay kitang-kita din natin yung light up ng ating LED light. Tapos dito ang ginawang teknik ng lola nyo sa paggawa natin ng 4x4 at yung ating 8x8 ay kinakailangan 5 tupian yung gagamitan natin kasi nga diba ay sasarado natin siya para maging square yung shape niya. At gumamit lang tayo dito ng double adhesive tape. Lahat yan guys, pati yung nasa pinaka backdrop natin ay ang ginamit lang natin ay yung ating double adhesive tape. At ganyan na yung itsura niya bago natin siya kabitan ng ating pinaka dingding. At ang gagamitin lang din natin syempre yung ating plastic board para matakpan natin siya at malagyan natin ng wallpaper. At ganyan yung itsura niya sa likod. Kung makikita nyo guys ay nakaharap yung ilaw mismo doon sa TV, and then yung sa labas na part ay nakaharap naman. Dahil nga manipis yung ating plastic board, ang ginamit ng lola nyo dito ay dalawa. So di bali 4 ang kinailangan natin dito. At ang pinandikit lang natin ay syempre yung ating double adhesive tape. Ang mali lang na lola nyo dito, ang ginamit natin ay itim kasi medyo magre-reflect yan ng konti lalo't kung manipis lang yung wallpaper na gagamitin natin. Since merong mga wallpaper sheets na parang foam sheets na nabibili sa Pilipinas, mas okay din yun kasi medyo makapal na kasi yun. Ako dito ginamit ko lang talaga ay yung wallpaper na nabibili sa Seria kasi Daiso ko yata yung nabili sa Seria. Sa Seria kasi dito guys, yung piso-piso lang din dito sa Japan ay napakaganda ng mga design ng kanilang mga wallpaper, at the same time ay nakabilo kaya hindi siya lukot kapag ginamit. At ganyan na yung outcome niya guys pagkakabit natin ng ating pader. Tapos ang ginawa ko lang dyan ay tinip ko lang siya yung doon sa may dugtungan para hindi naman siya kita doon sa ating paglalagyan ng ating wallpaper kung medyo makikita yung dugtungan para ma-sure natin na flat siya. And then ang ginamit kong wallpaper dito ay yung semento na ito pagbuhos yung pader. Kasi nagagandahan talaga ako nito. Although yung mas gusto ko nito yung mas malalaki sana yung square niya, kaya lang ito ay maliliit. Kaya saktong-sakto lang din dito sa ating pang TV. Actually ito guys, hindi ko na yan binili. Mga stock ko na yan. Lumipat kasi kami dito. Ang dami ko pinagbibili mga wallpaper. Kasi nga sabi ko meron ako mga wallpaper na mga part ng bahay katulad ng laundry area. Sa laundry area ko talaga to dapat gagamitin. Dito ko na lang siya nagamit. Tapos ayan, bumili lang din tayo ng ilaw sa ating paboritong tindahan sa may Daiso. Ayan, piso lang yan dati guys. Ewan ko ngayon, wala na ako nakikita nito. Pero ngayon, siguro kung meron nito mga 3 piso na to ngayon. Napakamura ng Daiso nung time na nahihiling pa ako sa Daiso. Piso-piso lang talaga ngayon. Mula na nagka-corona kasi lahat nagmahalan, kaya pati yung mga paninda ay medyo tumaas. Tapos ang ganda ng liwanag nito guys, napaka liwanag ng kanyang ilaw talaga. Tapos gagamitan mo lang siya ng battery. So pagdating ng pagka matutulog na kami, doon ko lang siya pinapatay para hindi aksayado sa battery. And then yung battery niyan sa Daiso lang din yan natin nabibili. Pero yung mga battery niyan kasi marami kami niyan guys, yung rechargeable, kaya yun talagang ginagamit natin. So ayan guys, after natin may kabit yung ating mga pailaw, at tinanggal ko nga pala yung shelves niya sa gitna, hindi ko na-explain sa inyo para naman hindi siya magmukha talagang bat at mapaglagyan natin ng
ating halaman. O, diba? Ang syala. Actually, asawa ko na ito nagtatrabaho. Pagdating niya, nagulat siya. Umaga umalis siya, walang ganito. Pagdating niya ng gabi, meron ng ganito. Kaya na-shock talaga siya. Ba't hindi ko mahanap yung video niya na yun? Tapos, ayan na guys. Kasi bahiligan lola niyo sa mga halaman. Ayan, nagko-collect din talaga ako ng iba't ibang klaseng halaman that time. Pero ngayon kasi di ko na silang maasikaso. Kaya, yun. Yung iba na ipamigay ko, yung iba ay nategin na. At nilabas ko nga kasi siguro na initan masyado. At yung ibang halaman ko kasi ay hindi pwedeng nasa arawan. So, ayan guys. All in all, ang nagastos lang ng lola nyo dito ay 2,700 yen. Kung sa peso siguro ay mga nasa 1,000 o 1,100. Ganun. Pero kung bibili natin kasama yung box na nasa magkabilang gilid niya, plus nyo lang yun ng 4,000 yen. Pero dahil hindi na nga natin yan binili, kaya niles na lang ng lola nyo. At halos talaga marami kong stock ng mga pan-DIY dito na binibili ko rin pero ginagamit ko sa kahit na anong i-DIY natin. Kaya mas tipid kasi yung mga tira, minsan nagagamit ko pa din. Tapos, tulad ng sinasabi ko palagi, huwag nyo kalimutan mag-likes and share. Tapos mag-ano din kayo, comment din kayo. Kasi yun ang binabasihan ng lolo ngayon para magpasahod. Kasi kung wala kayong comment, wala kayong share, walang kita. Mga vlogger ngayon ay kanya-kanyang pakulo kung saan ay mananalo kayo ng ganito ng ganyan. Tapos kung kinakailangan ay asarin kayo para makapag-comment lang kayo. Kaya minsan papansin nyo yung mga vlogger ngayon kung saan sila mababash, yun na ang ginagawang content. Kasi nga alam nyo na yung mga Pilipino kapag ka nakakainis yung mga nakikita nila at nakakagalit, di ba nakakapag-comment tayo ng di oras, tapos lalo na baliktaran yung nakikita natin na sinasabi nila. O di ba dyan tayo magaling kukontra tayo, magko-comment tayo ng pagkahaba-haba. O di pinayaman nyo yung mga tao na yun, samantalang kami mga nag-tutorial. Nga bells, di ba? Kaya nasa ng hustisya.